Praise Church! Thank you God, thank you Lord. Sabay-sabay po tayong tumayo. Batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, masaya ako at ikaw ang katabi ko ngayon. Amen, amen. So this day, ito yung araw na ipagdiwang natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Grabe yung nangyari sa loob ng 12 months, amen? At alam natin na sinamahan tayo ng Panginoon. Kaya purihin natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Come on! We worship you in this place, oh God. Hallelujah! Let's sing! Kagalakan sa puso yumapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa sa pag-igis ng iyong dugo, Jesus. Mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. We praise you, God. Hallelujah! Patuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay sa Panginoon. Minsan pa. Kagalakan sa puso yumapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa sa pag-igis ng iyong dugo, Jesus. Mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. We praise you, God. Hallelujah! God. Let's clap our hands for Jesus. Samahan niyo po kaming awitin at ipagdiwang ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Come on, praise church! Pinagdiriwang ka. Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Minsan pa. Pinagdiriwang ka. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Let's sing! Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, for the last time. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Sabay-sabay po nating sabihin, pinagdiriwang ka. Hallelujah, Lord! Patuloy kaming magdiriwang sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah! Let's continue to sing to God.
Sa Lord, meron tayong panibagong sigla. Amen? Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Amen! Minsan pa, tatakbo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Amen. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Come on! Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Oh, oh. This time, let's declare, tayo'y tatakbo at hindi mahapo. Amen. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad at di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Come on, praise church! Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Kami tatakbo! Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad at di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad at di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Samahan nyo kaming umawit, praise church. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang, nang may panibagong sigla. Ako ay agila, pailan lang, nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Minsan pa po nating palakpakan ang ating Diyos.
yung palakpak na deserve ng Panginoon. We praise you, God. We love you, Panginoon. Hallelujah, Lord. Let's remain in the presence of God. Hindi aksidente na nandito ka ngayong umagang ito. Let this song be the prayer of our hearts na nagsasabing, Lord, gamitin mo ako mightily and effectively for your glory, O God. Hallelujah. Mighty One, I thank you for your goodness, undying love that saved me from the darkness. You have chosen me. You have chosen me. With your Spirit, I will carry on to spread your love to each and every one. You have chosen me. You have chosen us, God. You have chosen me. Hiding my heart's desire to serve you, Lord, to use me as a vessel of your selfless love. Awaken your spirit in me, fill me with your grace to bear a love like yours, to bring people back to your embrace. Sing, mighty one, mighty one. I thank you for your goodness, undying love that saved me from the darkness. You have chosen me. Thank you, God. You have chosen me. With your spirit, with your spirit, I will carry on to spread your love to each and every one. You have chosen me. You have chosen us, God. You have chosen me. Hide in my heart's desire to serve you, Lord, to use me as a vessel of your selfless love. Awaken your spirit in me, fill me with your grace to bear a love like yours, to bring people back to your embrace. Shout your praise to God. Hallelujah. Use us for your glory, Panginoon. Hallelujah. We love your presence, oh God. Hallelujah, Lord. Come on, church, let's sing. Hide in my heart's desires to serve you, Lord. Let this song be the prayer of our hearts to God. Amen. Of your selfless love, awaken your spirit in me. To
Come on, praise church. Let's sing to God. To use me as a vessel of your selfless love. Awaken your spirit in me. Fill me with your grace to bear a love like yours, to bring people back to your embrace. I am my heart's desire to serve you, Lord, to use me as a vessel of your selfless love. Awaken your spirit in me, fill me with your grace to bear a love like yours, to bring people back to your embrace. Hide in my heart's desire to serve you, Lord, to use me as a vessel of your selfless love. Awaken your spirit in me, fill me with your grace to bear a love like yours, to bring people back to your embrace. Hide in my heart's desire to serve you, Lord, to use me as a vessel of your selfless love. Awaken your spirit in me, fill me with your grace to bear a love like yours, to bring people back to your end. For the last time, hide in my heart's desires to serve you, of your selfless love. Awaken your spirit in me, fill me with your grace to live a love like yours, to bring people back to your embrace. Hallelujah, Lord. This is the cry of our hearts, Panginoon. This is our desire, Panginoon. You rescued us, O God, and we want to help others, Panginoon. Hallelujah, Lord. You are powerful, Panginoon. Can we give our best clap to God? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Yeshua. Yeshua. Come on, praise church. Yeshua. Yeshua. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved
Say his name, Worship the Lord! Hallelujah! Oh, oh. You are holy God. Hallelujah, Lord! Hallelujah! And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Come on. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Sing yours. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh God, and yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Come on. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yeshua. Worship the Lord today. We love your presence, God. Hallelujah. Hallelujah. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. With our hands lifted up to God, and yours is the kingdom. To you all the glory, Panginoon. The power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours
the glory forever. Amen. To you all the highest glory, O God, sa pangmalakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 116, verse 4. Verse 4 to 6. Sabi po dito, "Then I called on the name on the Lord. Please, Lord, save me." Verse 5, "How kind the Lord it is. How good He is. So merciful, this God of ours. The Lord protects those of childlike faith. I was facing death and He saves me." In this verse po, no, pinapakita po ng Diyos kung gaano po siya kalaki sa buhay po natin. Regardless kung ano yung pinagdadaanan mo, ano yung nararamdaman mo ngayon, pero kung may pananampalataya kang nagmamahal sa Diyos, palagi kang ililigtas ng Panginoon. So anong ikinakatakot natin para hindi sumunod at maglingkod para sa Panginoon kung siya lang naman ang talagang kailangan natin sa buhay nating ito? This Christmas po, it reminds us how good God is. Bakit po? Ngayong season po, pinanganak po si Jesus Christ, the one who saved us sa ating mga kasalanan. That's why God is so good. Sobrang sovereign po ni God. Regardless kung ano man po yung nagawa natin dati o sa mga mangyayari pa sa mga susunod, palagi lang po natin tatandaan, mag-repent tayo at i-remind po natin sarili natin na powerful si God more than any kind of sin of life. No? So let us pray, no? Lord, maraming pong salamat, O God, sa umagang ito, O God. Lord, salamat sa powerful worship, O God. Na worship pa lang po, Panginoon, binababa niyo na po yung presensya niyo po sa lugaring pong ito, Lord. Lord, salamat dahil, God, makakarinig kami ng word, O God, na mababago po yung takbo ng buhay namin, God. Dahil, Lord, napakatapat mo, napakagaling mo, O God, sa buhay po namin. God, ihanda mo lang din po ang puso't isipan ng bawat isa na makakarinig ng salita niyo, O God. I-encounter niyo po kami, Lord, lambing lang, O God. Iparamdam niyo, O God, ang presensya niyo, God, sa bawat isang nandito. Wala ni isang lalabas sa lugaring ito na mararamdaman na hindi niyo sila mahal. At ipapakita niyo po sa bawat isa po sa amin na sobrang niyo po kaming minamahal at pinoprotektahan sa lahat ng pagkakataon ng buhay po namin. To you, all the glory and praises, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Has anybody got the joy of the Lord tonight? Say oh, whoa, whoa. You turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. And in your love I found, and I have joy. Whoa. Come on. You took away my pain.
Okay, isang malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Okay, hindi ko alam kung meron na pong nangaroling po sa inyo. At ang sinabi niyo po ay, balik kayo sa Pasko. Ano po? Pag may nangaroling po sa inyo at hindi kayo nagbigay, hindi po kayo makakarinig ng ganito. Thank you, ang babait ninyo. Wala pong ganun, ano po? Pero kapag binigyan nyo po, inaabot nyo pa lang, thank you. Kahit walang laman, basta sobre lang. Ano po, pero kapag nalaman nilang walang laman yon, humanda po kayo. Thank you, ang babait ninyo. Madalas nating naririnig na yung word na ang babait ninyo. Ano ba ibig sabihin ng ano po, ano yung bait, yung kindness, ano po? Pinag-aaralan natin kasi itong idea. Ano po, actually, tine-check ko yung word na kindness, goodness. Parang minsan ang hirap i-differentiate, ano? Kahit nga sa Tagalog, tinitingnan ko po talaga yung kabaitan. Ito magkasama pa, kabaitan, kagandahang loob, kabutihang loob, ano po? Sinerch natin ng konti. Ang goodness daw po is more on character-oriented. Character-oriented. Pag kindness, action-oriented. Hindi mo pwedeng sabihing mabait ang isang tao na wala naman siyang ginawa na mabuting bagay sa iba. Kasi lumaki tayo, no? Ang bait ng batang to. Di ba? Pag sinabi natin ang bait, hindi nagmumura. Tama? Hindi sumasagot sa magulang. Parang yun lagi ang connotation natin sa word na kabaitan. Pero kapag iniisip ko, no, mabait ba yung taong hindi nga gumawa ng masama, hindi naman gumawa ng mabuti? Hindi nga nakaperwisyo, hindi rin naman nakatulong. So ano talagang ibig sabihin po? Pag-usapan natin tong word na kindness. Sabi nga natin, kindness. Okay, so eto, wag din natin underestimate ito. Sometimes we underestimate the power of our own generous actions. Hindi ko naman po pagsasabing generous, sobrang laki ng mga ibinibigay natin, pero do not underestimate yung maliit na pagtulong mo ay may malaking impact o dating sa buhay. Minsan may tendency na may ginawa tayong maliit na bagay, parang sa isip natin, iyon lang, pero wala kang idea, yung maliit na bagay ay sobrang laking bagay sa iba. Amen? O sino mag-aakala na napakaliit lang na word na sinabi mo, kumusta ka? Yung time na yon, yung tao na yon, sobrang nangangailangan ng mangungumusta sa kanya. Simple kumusta lang, akala mo ang liit lang ng pagbati na yon, pero ang laki ng impact. How about this one? Gusto ko lang munang iano natin to, no? People who give are healthier, happier, and more hopeful. The quickest way to happy is to give. Pinakamabilis na paraan para magbago ang emosyon natin at makaramdam talaga tayo ng kasiyahan at kaligayahan, give. At part po yan ng kindness. Ano po? Kaya again mga kapatid, do not underestimate the word kindness. Tingnan nyo po una tikit sa lahat, kailangan natin ng kabaitan sa sarili natin. Minsan salbahe tayo sa sarili natin, inaaway natin yung sarili natin. Sino-sino pa ang may kailangan ng kindness sa buhay? Asawa mo, anak mo. Lalo na yung sa pamilya natin. Napansin nyo po ba? Mapagpasensya tayo sa ibang tao, pero sobrang igsi ng pasensya natin sa mga kasama natin sa bahay. Yung mga kasama mo sa trabaho, kailangan niya ng kindness. Kapitbahay mo, ka-cell group mo, lahat po yan. Huwag naman ganito, gusto mo maging mabait sila sa iyo, pero ikaw hindi ka naman mabait sa kanila. Okay? So, tinan mo yung katabi mo kung mukhang mabait. O syempre, nasa simbahan tayo. Pag nasa simbahan, lahat mukhang mabait eh. Tama po. Pag nasa simbahan, mukhang mabait, parang walang papasok na gagawa ng masama. Okay, tinan muna natin. Yung kindness kasi, tinan nyo po. But when the Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit, but when the Holy Spirit controls our lives, He will produce this kind of fruit in us. Love, joy,
peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. By the way, mga kapatid, ang kindness at goodness, para silang magpinsang buo, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo masasabing ang tao na kind na walang ginagawa pong goodness. Magpinsang buo po yan. So, ngayon, tingnan nyo po yung fruit of the Holy Spirit na yan, yung siyam na nakatangian na yan, character po yan ni Jesus na sineselebrate natin ngayong Pasko. Lahat po yan character ni Jesus Christ na gusto niya maging character natin. Kaya po, napakahalaga, na talagang ma-imitate natin, magaya natin yung character ni Jesus. Can I challenge you po? Kasi every year, humihiling ako kay God ng isang character na gusto ko pong i-develop. 2024, ang hiniling ko po kay God, gentleness. Pero by 2025, ang hihilingin ko kay God na ma-develop at lalo mag-manifest, kindness. Sa siyam na ito po, pwede po ba kayong pumili kahit isa? Anong karakter ni Jesus ang gusto mong ma-develop by 2025? Okay? Kasi napakaganda yung karakter na ito, kasi nasa atin ang Holy Spirit nung tinanggap mo si Jesus Pero hindi ibig sabihin na sa iyo na lahat yan. Kung hindi mo ino-nurture yung relationship mo kay God, hindi mamumunga. Kung hindi mo aalagaan ang lakad mo sa ating Panginoong Yesus, walang manifestation na makikita po dyan. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo kung ano yung napili mo na. Sabihin niyo po, sige. Trustworthy. Parang wala naman dyan yung trustworthy. Ano po? Kayo naman nakaharap na, buko na nga. By the way, congratulations sa mga bagong abogado ngayon. Di ba? Okay. Sino may mga bagong kaso dito? Si Lori nasa UST po ngayon, nagte-take na kanyang exam. Sana makapasa. Okay? So, sa mga iba't iba pang school, So, thank you so much sa Lord. Okay. Sagutin lang natin, paano ba maging mabait? Paano ba maging mabait at paano natin maipapakita ang kabaitan sa bawat isa? Buti na lang nasa harap ko si Gary. Napakagandang example, Isa iyan sa pagpapakitahan ko ng kindness, Okay, napakabait niyan. Kahit inaasar nyo yan, ang pantapat lang yan, smiling. Napaka-smiling niyan. So, kindness, kabaitan o kagandahan loob. Pwede raw natin gawin ganito muna. Ang definition ng kindness is this. Si Albert, nakita ko sa itaas, Iyan ang mga kailangan ko ng kindness, Albert. Kindness is an attitude toward people that is caring, considerate, gentle, respectful, compassionate, and sympathetic. Lahat po yan action word. Lahat po ito is something na pwede nating i-apply. Lahat po ito is something na pwede nating isuot. So, may nakita po akong illustration. Itong sapatos daw na to, minsan naglalakad daw po tayo, isang sapatos lang ang gamit natin. Minsan yung sapatos na kindness na iiwanan natin. Kaya konting asar lang, napipikon agad tayo kasi naiwanan daw natin ang kindness. Agad tayong napipikon sa tindera, parang ganyan, kasi naiwanan natin yung kindness. Ito raw ang isang bagay na huwag tayong lalabas na make sure na suot po natin. Kasi araw-araw, marami tayong may encounter, kailangan ng kindness po. Even tayo, sobrang kailangan natin bawat araw din. Kasi kung hindi po sa kindness, ang dami na kayang pumatol sa atin. Ang dami na kayang sobrang bumalik din sa atin. Okay? So, ito yung magandang kindness po, yung mabuting Samaritano na madalas natin pong napapakinggan at very familiar ho tayo. Basahin lang natin, sundan niyo po ako Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan, o lawyer to upang subukin siya. Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo? Anong nababasa mo? Okay?
Ano ba sa mo roon? Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay, verse 28 tayo, o verse 26 and 7. Okay, tama ba? Ayan, 28-29. Tama ang sagot mo, sinabi ni Jesus. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong uli siya, at sino naman po ang kapwa ko? Nasagot ni Jesus. Ang problema niya, sabi niya, sino man po ang kapwa ko? Tingnan niyo po ito, tingnan niyo po ito. Sabi niya natin, loving God, loving people. Ang basa ko po ito, sa maraming pagkakataon ng buhay natin, hindi ang issue at magiging problema natin is about loving God. Ang magiging problema natin is how to love people. Minsan nagtatampo tayo sa Diyos, pero wala naman ako nakita ritong yung parang lagi mong inaaway si God, lagi ka may issue kay God. Ang problem natin, lagi tayong may issue sa, yung mahal mo naman ng Diyos, pero lagi kang nagkakaproblema sa tao. Tama? Sino po rito po, blinater nyo sa barangay si Jesus? Kasi nagkaproblema kayo. Hindi po ba ang laging problema natin is about loving people? Diyan tayo nagkaka-issue, diyan tayo laging nagkakaproblema. Kaya nga ang gusto ng Diyos, kung mahal mo ko, mahalin mo yung tao. Sige, ganito na lang. Ang pagmamahal sa tao ay refleksyon ng pagmamahal natin sa Diyos. So diyan tayo magkakaproblema sa issue ng kindness about loving people. O di ba tayo nga magkaka-church, nagkakatampuhan tayo eh. Tayo nga magkakasama sa church, may masabing hindi maganda, nagkakapikunan tayo eh. Kahit nga po kayo mag-asawa, di po ba? Hindi mo naman makakaawa yung taong malayo sa iyo, tama? Sino rito po nakaalaban niyo po si Donald Trump? Ano po, o kaya si LeBron James? Although daming umaaway sa kanya, no? So mga kapatid, hindi pwede makaawa yung taong sobrang layo sa atin. Yung taong, katulad nung katabi mo na yun, mamaya-maya, sisikuhin mo na yan, nakikinig ka, pero ang gulo. So mga kapatid, sabi natin lahat, loving people. So, again, uulitin ko, ang laging magiging problema mo ay about paano mahalin ang tao. Paano ibigin ang tao. Okay? Pamilya mo, nag-i-struggle ka ngayon. Paskong Pasko, may mga tampuan. Kasama mo sa trabaho. Pagkatapos, nakagrupo mo pa sa presentation. Kaaway mo na nga, nakagrupo mo pa. Pagkatapos may hawak kang patpat, gusto mong paluin, ano po? So yun. So mga kapatid, sana medyo ganun yung parang nakausap ni Jesus Christ. Mahal naman niya ang Diyos, pero siguro ang nagkakaproblema siya is paano mahalin yung tao. Mahirap po bang mahalin ng tao? Mahirap, lalo na kapag may toyo. Tama? Pero kapag binigay ka, meron na po ba kayong may nagbigay sa'yo, inaaway mo? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na ang sikreto para hindi kita awayin. Okay, so tingnan natin Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus, may isang pagong, hindi pagong, tao pala to. May isang taong papunta sa Jericho, galing sa Jerusalem, habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya at pati na ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. So merong isang Jewish na dumaan po sa Jericho. Jericho is siguro parang Binondo, parang Divisoria, busy street. Kaya lang medyo makipot, may mga tao na parang bigla na lang mag-a-appear o mga robbers, bigla na lang mandudukot. So busy street yan, ano po? So, dito po nangyari sa kanya, may mga tulisan, kinuha yung dala niya, pati na ang suot, lahat ng pinamili niya sa 168, pati yung hamon na binili niya sa Binondo, kasama hong kinuha at binugbog siya. Nagkataong dumaan ang isang pari, nang makita niya ang taong nakahandusay,
Ano ginawa niya? Nag-grab siya. Nag-angkas. Lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang Levita at nakita niya ang tao pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Naku mga kapatid, take note of this. Priests and Levites are both religious people. Pero sa kwento ni Jesus Christ, kung sino pa yung mga religious people, hindi po nila tinulungan. Dumaan lang sila. O sige, give them the benefit of the doubt. Kasi nakahandusay na daw eh. Yung priest bawal pumunta at mag-practice ng ceremonial law at humawak sa patay. Pero ang maliwanag nakita niyan, religious people, mga Christians, pwede nating sabihin, busy sa gawain ng Panginoon, pero walang pakialam sa mga nasusugatan, nahihirapan, at nangangailangan ng tulong. Medyo nakakalungkot po, ano? Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat. Hindi po nilabas ang alak at nagiinuman sila. Pare, talaga niya ng buhay eh. Hanggang sa pareho silang nalasing at pareho silang binugbog. Hindi po. Yung panghugas po yung alak. Hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop. Naku, instead na hindi siya naglalakad, siya ngayon na naglakad kasi ikinargan niya yung lalaki sa asno. Dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan doon. Mahirap pala tong kindness din, kasi talagang maabala ka, may gagawin ka. Tinampan natin. Napasin niyo yung word na kinabukasan. Ano ibig sabihin noon? Tinulungan niya, pagkatapos sabi dito sa passage, kinabukasan. Meaning, most likely, binantayan nung lalaking ito hanggat hindi natitiyak na ayos ang buhay nito. Hanggat hindi nagagamot. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang ang may-ari ng bahay, panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa iyan sa magagastos mo, ay babayaran kita pagbalik ko. Grabe ang puso nung Samaritanong ito. Hindi pa nga siya yung Jewish kasi half Jewish, half Samaritan to, kaya dinidiscriminate sila ng Jewish. Kung tutusin, yung ang pinaka-affected dito yung yung Jewish po pwede niyang hindi pansinin kasi nga inaaway sila and yet binigyan niya ng kagandahan loob. And then nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, grabe, abogado ang pinagsasabihan nito, ang talino, ang galing at husay. Lumakad ka at ganun din ang gawin mo. Pag uwi natin dito sa church, ito rin sinasabi sa atin ni Jesus, lumakad ka at ganun din ang gawin mo. Sino na po sa atin dito, wag na pong itaas ang kamay, meron ka ng taong nasungitan. Nasungitan na. Ilan sa atin dito po yung meron ka ng tao na somehow minaliit o kaya naman sa sobrang pikon mo or asar, dahil pagod na rin tayo, is grabe po, maraming pwedeng mangyari. So, ito yung 4 na bagay na gusto ko po, isulat nyo po, paano natin maipapractice ang kabaitan, katulad ng ginawa ng Samaritanong ito. By the way, mga kapatid, ang ganda-ganda lang isipin, dahil sa maganda example ng Good Samaritan na ito, ang dami po nagpangalan, hospital, the Good Samaritan, foundation, the Good Samaritan, the Good Samaritan Purse, kasama na rin po yan. At kung hindi, tatama ba yun? Kung di ako nagkakamali, the Good Samaritan din, yung ubi sa Baguio, na pasalubong, tama ba? Good Samaritan din yun, Tatama ba? Tama? Pakibili nga ako saglit, okay, the Good Samaritan. Huwag kayong mag-alala, hindi natin kailangan umakyat ng Baguio. Maraming halayang nagkalat ngayon, lalo na sa bagong taon.
lahat niya na may favorite ang halaya, pumalakpak muna sa Panginoon. Ano po? Okay? Mga kapatid, tip lang ito. Marami palang halaya, hindi ube ang ginagamit. Gabi. Kaya pag nangatila lamunan nyo, gabi po yun. Ano? Okay, number 1, sulat nyo to. Practical na paraan ng pagpapakita ng kabaitan. Number 1, tingnan mo ang bawat tao na mahalaga sa Diyos. Tingnan mo ang bawat tao na mahalaga sa Diyos. Yung mga taong parang may toyo at may tama, mahalaga po ba sila sa Diyos? Mahalaga po sila sa Diyos. Yung mga nangihingi po, mahalaga po ba sila sa Diyos? Ang dali kasing tingnan ng mga perwisyo sila. Katulad nito pong high priest. Itong high priest na dumadaan po, pwedeng tingnan nilang abala to sa ginagawa ko, abala sila sa ginagawa ko sa Panginoon. Tiningnan lang nila pero wala po silang ginawa, ni hindi alam kung totoo bang nahabag man lang ito. Even po talaga itong Levites, parang assistant siya ng high priest in a sense na nagtatrabaho po sa church, tiningnan lang din po Pero alam natin sa kwento, isa lang po ang nagpakita talaga ng habag na hindi lang po huminto, tiningnan niya na ang taong ito ay mahalaga. Mga kapatid, lahat ng tao ay mahalaga sa paningin ng Diyos because we are all created in the image and likeness of God. Hindi ko ma-imagine na meron ba talagang tao, meron bang ginawa ang Diyos na tao para maging basura, para maging siraulo, para maging dugyot? Wala ho. Lahat ng tao create ni God na may magandang plano. Kaya bawat tao, pag sinabi ko pong bawat tao dito, bawat tao na ma-encounter mo, bawat tao na makakasalamuha mo, kahit yung kapitbahay mo na na napakahirap ispelingin ng ugali, mahal sila ng Diyos. Can I hear amen? Kahit yung hindi mo po kandidato, mahal po siya ng Diyos. Kahit yung corrupt, ako medyo pikon ho talaga ako dito, pero habang inaaral ko po ito, Lord, baguhin mo ang pagtingin ko sa mga tao. Gusto kong makita sila. Inis na inis ako sa mga hindi nag-aaral, pero Lord, tulungan mo pa rin ako na even ang mga kabataan ito na naiinis ako na mapalitan ng pag-ibig, na ma-encourage sila na bumalik sa pag-aaral. Tingnan mo ang tao. Nasa mundo tayo ngayon na napaka-judgmental ng tao. Actually, isang black ka lang, burado ka sa FB. Yung cancel culture, pag hindi kita ka-okay, wala akong pakialam sa iyo. So mga kapatid, our point is this, napakahalaga ng tao para natin baliwalain. Sila ay mahalaga sa Diyos, therefore, ibig sabihin, napakahalaga na tingnan natin sila na sila ay mahalaga. Sabihin niya ho natin sa katabi natin, with sincerity in our heart, you are important to God. Your life matters to God. Kung meron man po ditong may mga kasama sa bahay o hindi pa kayo nag-uusap-usap bilang pamilya, meron lang po akong isasuggest. Kung magkakaroon ng sunog sa bahay, eto ang unang rule. Kung darating ang pagkakataon, magkakasunog sa bahay, ang unang rule natin, ang unang ilalabas, tao. Hindi po alahas. Hindi po mga papeles. Ang unang sisiguraduhin natin kapag nagkasunog, safe ang bawat isa. Sapagkat ang pinakamahalagang nakatira sa loob na yan ay hindi ang gamit, kung hindi ang tao. Can I hear amen? Hindi yung alkansya mo. 30 pesos pinagpalit mo sa buhay ng anak mo. Mahalaga po ang tao. Kahit nga po pag nagkalunod kung kailangan hubarin yung mga nakakabigat sa atin, gaano man ka-importante yan, alisin mo. Nalalaman lang nating mahalaga ang tao pag namatay.
Sa sobra ho ng dami nating patay na napuntahan, kitang-kita ko po, the most important thing in life is people. Sobrang halaga. Gagawin natin ang lahat ng paraan, maisalba lang ang pamilya. Hindi ko sinasabi pong bawal bawal maghakot ng gamit. Ayan, nasunod na namin si pastor. Nailabas na namin ang mga anak namin. Ang susunod pong ilalabas nyo po, yung mabait na anak, hindi po. Ang sinasabi lang natin, siyempre, mga papeles, napakahalaga po yan. Kaya yung mga mahalagang papeles, dapat madali din pong dukutin. So ang point lang natin is, we should know our priorities in life. Tingnan natin ang mga tao na may pagpapahalaga. Gusto kong titigan nyo ito. Titigan nyo po ito. Huwag ka lang mag-isip at magsabi ng masama sa iba, malaking kabaitan na yun. Huwag mo lang pag-isipan ng pangit ang iba. Ang mabigat nga, di ba? Pag nakakita tayo na namamalimos, hindi ka na nga nagbigay yung mga sindikato kayo. Lagi kayo mapanlamang. Wala ka na nga ibinigay, nagsalita ka pa. Yung mga nagbibigay nga, walang sinasabi. Alam mo yung ganon, kung hindi ka lang din tutulong, huwag ka na magsasabi ng pangit or anything na makaka-open sa ibang tao. Hindi mo na nga pinautang. Ikaw naman kasi hindi ka nag-ipon. Ikaw ngayon, uutang-utang ka. Hindi mo na nga pinautang, sama pa ng loob. Hindi mo na nga ako pinautang. Pinaliguan mo pa ako ng pangaral. Na-emergency nga siya. So mga kapatid, ang point natin talaga is, tingnan mo ang bawat tao na mahalaga. Hindi ko ma-retrieve, di ko mabalikan, may nakapost sa FB, magandang picture Meron siyang karatulang ganito, may para daw invisible placard ang bawat tao na makakasalubong mo. Ang nakalagay daw sa invisible placard, na hindi niya nababasa pero ikaw lang nakababasa is, ipadama mo na mahalaga ako. Bawat tao daw na makakasalubong mo ay may nakasulat na ipadama mo na mahalaga ako. Kasi maraming tao, hindi na nila nararamdaman na importante sila. Maraming tao nabubuhay, feeling nila walang kwenta. Napakaraming tao, wala pong natawag natin self-worth, maliwanag na tamang pagtingin sa sarili. Sobrang hirap, Sige, pag-isipan lang natin itong mabuti. Katulad po nung sabi nila, mga nasa Mindanao daw po yun, mga badyaw, yung mga namamalimos. Pinili ba nilang mahirap sila? Pinili ba nila na ipanganak sila sa isang lugar na ang gulo-gulo? Ikaw mapalad ka kasi wala kang ka-effort, ang ganda ng pamilya na kinalakihan mo. Hindi mo man pinili yung pamilya mo. Hindi mo man pinili yung sitwasyon mo kung saan ka ipapanganak. Pero may mga tao, hindi nila kasalanan pero pinanganak sila sa lugar na grabe po ang karahasan, grabe ang kahirapan. Hindi ko alam kung pinagpapasalamat mo rin, Lord, buti na lang hindi ako ipinanganak sa panahon ng giyera. Baka hindi kami makapag-mall. Kung tayong lahat ipinanganak ng panahon ng giyera, o kung ikaw, pinanganak ka sa lugar ng Middle East na may mga giyera ngayon, ano kaya ang buhay mo? Alam niyo po, pag nag-isip lang ho tayo, makikita natin, sobra talagang daming biyaya ng Diyos. Sinasabi ko ito, I'm not tolerating po talaga, galit din po ako sa ganyan, pero binabago ng Diyos ang ating kaisipan na may mga taong nasa posisyong ganon na kailangan din po nila ng kabaitan. Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Come on! So katulad ng mabuting Samaritano, isa sa unang niyang kabaitan na ibinigay sa lalaking ito na halos patay na bugbog is pagtingin ng may pagkapahalaga. Ang lalaking ito, halos patay na. Pero ang lalaking ito,
may karapatang mabuhay. Ang lalaking ito, kahit parang wala ng pag-asa, may karapatan ang lalaking ito na makaramdaman lang kahit munting pag-asa at makabangon muli. Number 2 is, practical na paraan ng pagpapakita ng kabaitan. Tingnan mo ang bawat tao na may malaking laban sa buhay. Lahat ng tao po. Sila Manny Villar po ba may problema? Oho, wala na silang lupang matayuan ng bahay. Ang laki ng problema nila. Di ba ba? Ang laki siguro ng responsibility nila. No? Ang laki ng binabayaran nila. Ang dami nilang taong inaasikaso. Ano po? Yung mga malaki rin ang problema nila. Yung mahirap at mayaman, pareho yung may problema. Yung matalino at hindi masyadong matalino, parehong mga may laban yan. Kaya minsan pag naiisip po, halimbawa may tao nakagawa sa'yo na hindi maganda. Alam mo, ang laki ng problema ng taong yon. Siya mismo pa lang sa sarili niya, kahit hindi ka gumante, ang laki ng struggle niya. Ang laki ng dagok, ang laki ng hirap, ang laki ng laban sa puso niya. So bawat taong makikita natin, kahit siya may mukhang pera, may struggle yan. Kahit mukhang matalino, may struggle yan. Ang ganda ng posisyon niya, ang ganda ng trabaho niya. O, tingnan niyo po, ngayon ko po talaga na-realize to. Hinahangaan ko po talaga yung mga kapatid nating may negosyo talaga. Ang hirap magpatakbo po ng negosyo. Kahit sabihin mo 2 o 3 lang yung tao mo. Biro mo, sila nagtatrabaho pero ikaw naghahanap ng pampasweldo sa kanila. Concerned ba sila kung ikaw tumubo, Atineng? Nagtatrabaho sila pero ang inaasahan nila yung sweldo. Pero ilang empleyado ang nag-iisip kung yung boss nila may pampasahod pa ng sweldo. Kung yung boss nila may pambayad pa sa pambayad ng tax. Grabe po. So mga kapatid, lahat tayo may laban sa buhay. Tingnan mo nga po yung muka ng katabi nyo po kung may laban sa buhay. Pastor, may matinding laban, inaantok na. Okay. So, gano'n lang pero tinan nyo po kasi what is the implication? What is the implication? Pag tiningnan ko to, yung kapwa ko na may problema, hindi ko nadadagdagan yung kabigatan niya. Can I hear amen? Yung wag ka lang dumagdag sa problema niya, panalo na. Yung wag ka lang maging kabigatan, marami na silang kabigatan. Kayo mga leaders natin, wag naman una-unahan magsabi ng problema sa leader natin. Woo! Nakasampu ako ngayon sa buwan na to. Parang proud na proud ka magsabi ng problema sa leader mo. Even yung leader mo, marami rin problema. Hindi mo man lang natatanong, amen? Gusto ko niya nang ihulog sa imbornal. Pero dahil mahal ka niya, hindi niya pa ginagawa. So, ang idea natin is ganito, wag lang tayong maging kabigatan sa isa't isa, panalo na po tayo. Amen? Yung hindi ka na nga nagbigay ng anong bagay, binigyan mo pa ng sama ng loob. Parang magulang, wag mo lang pong bigyan ng sama ng loob ang magulang mo, panalo na ang magulang mo. Amen? Hindi yung matandang-matanda na, Nay, yung apo nyo, walang diaper. Pero may kasarian, meron po, okay lang yun. Kahit walang diaper yan, mabubuhay yan. Mga kapatid, nalulungkot po ako pag mayroong mga anak, yung walang puso. Di malang naisip, dapat nga, nabubuhay na sila ng medyo maayos, maganda. Okay? Tingnan natin ang may pagkapahalaga, tingnan natin ang bawat isa, may malaking laban na pinagdadaanan. Walang taong sobrang lakas na walang problema. Lahat meron. Sana, be kind. Amen? So, nakita lang din natin to sa FB, Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. Paano kaya ise-celebrate ng bawat pamilya na nawala ng mahal sa buhay sa taong ito ang Pasko? Paano kaya ise-celebrate ng isang taong nawala ng hanap buhay, nalugi sa negosyo, ang Pasko?
Paano kaya ise-celebrate yung Christmas ng taong na-diagnose may matindi siyang karamdaman? Especially mental illness. Parang yung mental health issues. Kaya mga kapatid, maraming tao nasa bingit na ng maraming bagay. Iniisip nila kung worth pa ba talagang mabuhay. Sana be kind to them. Be kind to ourselves also. Hindi natin alam gaano karami ang lumalaban. Pero ang kagandahan lang, may mga taong lumalaban, alam niyo po, konting encouragement mo lang, panalo na po sila. Minsan ang kailangan lang nila is isang encouragement lang, isang kabaitan lang sa araw na yon, makapagpapatuloy na sila. Can I hear amen? Kasi kapag nakaya ko yung araw na ito, makakaya ko bukas, makakaya ko yung isang linggo, makakaya ko yung isang buwan. Pag nakaya ko yung isang buwan, makakaya ko yung isang taon. Huwag naman nating pahirapan, lalo pang pahirapan yung mga taong matinding lumalaban sa buhay. Sana yung kabaitan natin ay maipakita natin sa kanila. Malakas na palakpak po, ibigay muli natin sa Panginoon. Hallelujah. Tingnan natin ang may pagpapahalaga. Tingnan natin sila na may struggle din sila. Kung namumroblema ka sa pera, hindi lang ikaw. Kung may issue ka sa health, hindi lang ikaw may issue sa health. Kung may problem ka sa pamilya, hindi lang ikaw. Maraming tao may problema, pero ayaw lang talaga nilang dumagdag pa sa iba. Kaya minsan kinakaya nila sa kanilang sarili. Number 3. Tingnan mo ang bawat tao at pag-ukulan ng pansin. Pag-ukulan ng pansin. Pero may isang Samaritano naglalakbay na napadoon. Ano yung mga bagay na ginawa nung Samaritanong ito? Nakita niya ang taong nakahundusay at naawa siya. Pwede naman lahat naawa eh. Pero siya iba eh. Kaya nga ang kindness is love in action. Ano po? Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos isinakay. Wow. Inalagaan. Ang problem po, bakit hindi ma-practice ang kindness? Busyness. Hindi po business, busyness. Ayaw nating maistorbo, ayaw nating maabala, ayaw nating naiiba yung schedule natin. Pero along the way, sa ayaw siya gusto mo, makaka-encounter ka. Ano po? At pwede mo lang siyang tingnan at ewan ko lang kapag kinaya mo na may taong pinatutulungan sa iyo ni God, pagkatapos hindi natin natulungan. Namumroblema ka rin, nabibigatan ka din, ano po. Kaya mahalaga po na magbigay tayo ng kindness at or pansin. Tingnan niyo po. Halimbawa, pagsakay mo sa LRT, kaysa sungitan mo sila, ngitian mo lang. Sige pa, close tayong lahat, Close. Yung salitang, hi. Very contagious po yan. Good morning, ma'am. Yung idea lang na maliit na ba, ang kindness naman, hindi naman puro monetary eh. Yung konting tabik sa balikat, maliliit na bagay, just say thank you sa tumutulong sa atin sa elevator, just say thank you. Ang daming paraan. Pansinin mo naman ang tao. Minsan, huwag agad judgmental, Minsan, ano ba naman, nakatattoo yan? Ano ba naman yan? Napakapara naman, wasalbahe yan. What if tanungin mo, ay kuya, ano yung kwento ng tattoo mo? Ito yung mother side ko, ito yung sa father side ko. Hanggang sa lahat, marami kaming lahi. Kaya ka pala marami kang tattoo. My point is this, bago mo husgahan, unawain at tulungan. Amen?
So mga kapatid, napakasimple. Kailangan po ba natin ng kabaitan? Can I hear amen? Napaka-cruel na kasi ng mundo, tama? Lalo ang FB, ang salbahe. Huwag hindi ka mag-post, makikialam, ibabash ka. Ano po? Pero napakaraming bagay na pwede tayong magawa para maramdaman natin yung salitang kabutihan. Meron po ako napakinggan, divorce siya, pagkatapos, mag-isa lang siya nagse-celebrate ng Christmas. Alam mo yung kapatid niya na may asawa na, silang mag-asawa po, pinadalan po yung ng lalaki na yon during Christmas Eve. Isang chocolate, talagang isang box ng chocolate, truffle ang tawag, pangalan. Kuha kayo kila Ella. Pagkatapos may card lang na, we love you, we care for you. Minsan baligtad nga eh. Yung nakaka-encourage sa atin, mga unexpected people. Biro mo yung bigyan ka ng bata ng, ate, you are the most awesome ate in the world. Grabe po. Maraming pwedeng panggalingan. Kahit even yung janitor na akala mo naglilinis lang siya, pwede niyang buhayin ang araw mo sa kanyang ngiti, sa kanyang kasipagan. Be kind to one another. Isa pang palakpak ibigay natin sa Panginoon. So lastly is this. Number 4, tingnan mo ang bawat tao at gawan ng kabutihan. Huwag kang magsasawa. Huwag mo lang siyang tingnan. Gawan mo siya even ng maliit na kabutihan. Kasi tingnan nyo po, pag hindi natin sila ginawa ng kabutihan, kasamaan ang pwede nating magawa. Hindi naman pwedeng parang break even lang in a sense, Kinabukasan, binigyan niya ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay. Paano luyan? Sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa yan sa magagastos mo ay babayaran kita pagbalik ko. Ang gusto ko lang naman ditong makita nyo po is, hindi naman all throughout binantayan ito ng mabuting Samaritano. May trabaho din naman kasi siya. May negosyo rin naman siya. Mas matutulungan mo ang maraming tao kung aalagaan mo rin ang sarili mo. Can I hear amen? Sa mga tao na kausap ko po na matulungin, maganda po na tumulong pero wag naman pong papaabuso. Pero ang totoo, kahit ka pa abusuhin ng ibang tao, may Diyos na nakakakita ng ginagawa mo na kailanman hindi ka mauubos, kailanman hindi ka mawawalan, regardless kung ano po ang ganti sa atin ng ibang tao. Alagaan mo ang sarili mo, mas marami kang matutulungan. Amen? Mas paunlarin mo ang sarili mo, mas marami kang taong mabibiyayaan. Mas gamitin mo talaga yung galing at husay mo para mapaunlad katulad ng mabuting Samaritanong ito. Kasi hindi lang naman isa ang kanyang tutulungan. Marami pa siyang madadaanan. Marami pa siyang makikita ng mga taong nangangailangan ng tulong niya. At ito po ang pinangahawakan ko, ano kaya ang nangyari sa Jewish na binugbog, halos mamatay, pero tinulungan? Walang nasabi sa Bible. Pero ang tingin ko po, yung taong tinulungan, tumutulong na rin sa iba. Pag nakaramdam ka ng kabaitan ng ibang tao, ikaw naman ang magiging mabait at magkakaroon ng kabutihan. We are all recipients of God's grace and kindness. Can I hear amen? Kaya lang naman tayo nagiging mabait kasi alam natin mabait ang Diyos sa atin. Amen! Kaya ka rin nagiging mabait sa iba kasi naging mabait ang magulang mo. Kaya ka nagiging mabait sa anak mo kasi naging mabait ang magulang mo sa iyo. Mga kapatid, walang hindi nangangailangan ng kindness sa buhay. Sobrang halaga na i-practice natin ito. And there is no such thing as an insignificant act of kindness. Walang walang tulong, walang kwentang tulong. Minsan binabanggit ko po ito. Sige nga, James, anak. Merong portion na parang pag nagtutulong ka na, di ba? Ang attitude mo lagi minsan, pasensya na po kayo, maliit lang to.
Hindi po maliit na bagay ang isang bagay na ibinigay mo na kasama ang puso. Hindi maliit ang isang bagay na ginamitan mo ng lakas or oras. There is no such thing as an insignificant act of kindness. Ang kindness, regardless he or she is from different religion, be kind to them. Kahit ano pa silang lahi, iisa ang meaning ng kindness. There is no such thing as this, parang discrimination. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Maaring hindi mo siya kalahi or bigyan lang natin ng kagandahang loob. Kindness. Sino yung mga taong inilalagay ng Diyos sa puso mo para bigyan ng kabaitan? Pag ina-analyze ko po yung sarili ko, siguro meron naman tayong konting kabaitan. Pero napapansin ko lang, medyo pikon po ako. Like for example, kunyari lang sa tricycle driver. Magta-taxi ka, pagkas pipilitin kang ano? Yung pipilitin kang, dito na lang po kayo sa amin sa tricycle. Pero ang dala mo, 4 na rep. Yung ganun, minsan nasasarcastic ako po. Minsan may idea ako ng, minsan nagiging sarcastic po ako. O yan, kaya mo. 4 yan. Alam mo yung ganun, yung minsan napapatulan natin. Meron po ba kayong karanasang ganun? Yung minsan napipikon ka rin, minsan hindi dapat kapatol-patol, pinapatulan mo. Ang babakal nyo tumawid, nakita nagmamadali. Be kind. Dito ako natutuwa kapag yung mahal mo sa buhay, they are bold enough to rebuke you with a gentle and kind heart. Sabi lang sa akin ng asawa ko, Daddy, kasi po ang mga lalaki, pag pagod, pag irritable, ang daming nadadamay, ang daming kainisan sa buhay. Kinulang ng asawa ko yung attention ko. Pagkatapos, mabait naman tayo sa totoo lang, pati sa tricycle driver, sa mahal. Kaya nga ang bisita ko po sa 22 is, lahat ng tricycle driver sa amin sa D. Gomez, i-inviting ko po sila, magdadala po ako ng regalo, pero dito nila makukuha sa church natin. So sabi lang ng asawa ko, Daddy, basta ingat lang minsan nagiging sarcastic ka sa ibang tao na napipikon ka. Baka kasi patulan ka or hindi naman natin ka-level, basta ingat lang. Kaya nga sabi ko sa Lord, Lord, thank you sa asawa ko. Kasama niya si Lori ngayon, binabantayan sa UST. Sabi ko lang, Lord, thank you kasi alam ko yung i-develop ko ngayon sa 2025, kindness. Gusto kong mabait kahit sa mga taong makulit. Gusto kong mabait kahit sa hindi ko pareho ng ugali. Gusto kong maging mabait kahit sa mga mapang-abuso. I want to treat them with honor pa rin. Na hindi naman tayo napapaloko, na hindi ko kailangan magsabi ng pangit. Kasi may mga tao talaga, nanghihingi sa'yo, loko-loko na lang talaga aadik-adik, pero kahit siguro sila aadik-adik, wala pa rin akong karapatan magsabi ng pangit sa kanila. Can I hear amen? So mga kapatid, my point is, sana isuot natin yung kindness araw-araw. Kailangan mo ng kindness, kailangan din nila ng kindness sa buhay. Jade, anak, dito ka nga anak. Jade, dito ka. Beric, anak, total maputi ka, ikaw si Jesus.
Dati puro si Makmak eh. Anak, dito ka lang, dito ka lang. Sa tapat ng TV, oops, dyan na, okay. Kunyari si Beric, si Jesus, angelic face eh. Grabe, no? Kailangan ko na kamukha ni Satan. Sino ba? Hindi. Si Jade nangangailangan ng kindness. Si Jade, wala pang pagkakilala sa Diyos. Ngayon, eto yung kanyang potensyal papunta kay Jesus. Kaya lang hindi lalabas yung kanyang potensyal kung hindi siya makakarating dito kay Jesus. Sino yung link? Si Jesus namatay na para sa atin, para ma-reconcile ang tao at ang Diyos. Hindi naman kailangan bumaba uli ni Jesus Christ para nakalink na po Andyan na po yan. Kit, anak. Si Kit ay larawan ng Christian. Ano po? Na pwedeng maging link kay Jade at kay Jesus. Mark, akyat ka nga anak. Jude. Hey Jude. Imagine kung si Kit magiging mabait kay Jade, si Mark nagpakita rin ng kay Jade kasi minsan hindi lang isa Pero si Jade dahil naging mabait si Kit, si Mark at si Jude, yung tatlong ito, sige, steady lang anak, steady lang. Silang tatlo ang naging link para makarating si Jade kay Jesus. May I tell you, ikaw yung link para yung mga tao makakonekta sa Diyos. Can I hear amen? Minsan, it takes a group. Minsan, isang tao lang nakokonek kay Jesus. Pero may time, buong church kailangan kumilos para sa isa. Para madala sa ating Panginoon. Kaya ka andito ngayon, merong link na nagpakita sa iyo ng kabaitan. Sabi niya, sumama ka sa akin. Tara, punta lang tayo sa church, magmimerienda tayo. Mare, may ibibigay nga pala ako sa iyo Kakain tayo sa SM. Daan lang muna tayo sa church. Pero ang totoo, inilalapit ka na nila sa Panginoon. Sabi mo nga sa empleyado mo, sige, bigyan ko kayo ng Christmas bonus. Tara, church muna tayo. Doon ko iaabot yung Christmas bonus nyo. Kasi meron ako ibibigay sa inyo na hindi kayang ibigay ng pera, kundi si Jesus na nagbababago ng buhay. Si Jesus na nag-aayos ng buhay. Sana lahat tayo ay maging katulad ni Kit, ni Mark, ni Jude, na link para ang mga tao ay makalapit kay Jesus. Palakpakan po natin yung mga models natin. God bless mga anak. Thank you mga anak. May 50 pesos kayo sa akin mamaya, malutong. Nagagets nyo po? Uunahan ko na po kayo. Gusto ko pong mag-decide ngayon bilang linggo po ng kabaitan. Hindi na po ako masyado ngayong medyo palo sa isang worship service na doon ginagawa yung raffle, magpapalaro. Gusto ko po ngayon mula sa main, even sa mga outreaches, pwede po ba ang mga Christmas party within the leaders, pero pagdating sa service, more on giving tayo? Yung magdala ka na lang pagkatapos, kasi aminin na natin, marami sa atin hindi swerte sa raffle. Laging minamalas. So iniisip ko ganyan, katulad po, may 10 po kung halimbawa tricycle driver, magre-ready po ako ng gift pero inviting ko sila dito nila makukuha. Sino po rito magsasama po at dito nyo po re-regaluhan po mismo, kayo po mismo magre-regalo po Ano po, non-rep, nakaganyan kayo, ano po, aircon. Pwede po ba yun? Okay lang naman sa outreach, gamitin yung walang problema yon. Pero nakikita ko lang, hayaan natin,
Ang Christmas is about giving. Hindi yung laging parang umaasa ka, ako ang mabubunot sa taong ito. Ako ang mabubunot sa taong ito. Marami na po tayong nabunot na pagpapala sa Diyos. Marami na po tayong tinanggap na pagpapala sa Diyos. It's about time to give. And let us practice this Sunday, Kindness Sunday. Take time to give back and help those who in need. O, eto naman po yung isang special gift namin sa inyo. Kung umaten ka dito, nag-iisa lang, at naisama mo yung pamilya mo, at nagsama ka pa ng ibang pamilya, may regalo ang Praise Church sa iyong pamilya. Amen ho ba tayo doon? Tayo, yung isa ko pong kapatid nasa Sorsogon. Sige kung sino muna. Basta gano'n lang po, no? Kung kayo po may kapitbahay, pamilya, maisasama nyo po dito sa unang pagkakataon, pero regaluhan nyo rin po sila. Ano pag naman kayo maghakot? Tay, ang dami ko na pong nahakot. Isang barangay. Lahat po ito, kakandidato ng mayor, konsehal, kagawad. Ano po, kila mayor nyo na lang po ilapit. So ang point ko po sa inyo is, di ba, kasi ang 22 natin, iyan ang Christmas celebration na natin. So this coming, kayo po mga nasa Alab, yung pamilya nyo po, isama nyo po dito. Okay? Meron po kaming ham, ganyang kalaking ham, ano po, na iyahanda, paamuyin nyo po parang ostya. Amuyin mo yung ham, ano po, excelente ito ha. So mga kapatid, magdala lang po tayo. Ganun lang po pamilya. Pero kayo naman po, isang pamilya na naglilingkod sa Panginoon, okay na po yun. Ang sinasabi lang po natin, dadalin po natin, yung pamilya po na gusto nyo ring i-bless. Pero kung meron man kayo, hindi naman pamilya, individual lang, 4 na kaibigan mo, isama mo lang. Pero may naka-ready ka na. Pare ko, be-bless ko kayo. Kita lang muna tayo sa church. After that, pupunta tayo sa SM. O, di ba? Maraming nakakilala dito because of your kindness. Total, andito naman si Kit. Si Jeka, sabit sana. Nung naririnig ko yung story niya, paano ka ba anak nakakilala sa Lord? Eh, hindi po ba sa praise church, meron kasing time wala akong baon. Namimigay po kayo ng tinapay na bread talk. Doon ho ako dumadaan. Pagkatapos kumuha po ako ng tinapay. Biro mo, tinapay ginamit no. Ang lakas magsalita talaga ng tinapay. Mga kapatid, ang maliit na gift mo ay pwedeng maghatid ng pagkakilala sa Diyos. So, lahat ng dadalhin nyo po dito, paghahandaan namin yung program, and next Sunday, may special speaker tayo. Sa ako po i-announce sa inyo. Doon nagbabakasyon lang siya dito po from God's New Wineskin, Los Angeles. Pinoy na Pinoy yan, laki din sa Binondo. I-share niya yung kanyang buhay. At hayaan natin makarinig po sila. Kasama po ang kanyang pamilya. Salamat sa Panginoon So wag natin ito pong babaliwalain. Tayo tayong lahat. And then, kapag ginawa natin yan, I believe, makakarinig tayo ng thank you, ang babait ninyo, thank you. Amen ho ba? Lon, kaya nyo bang kantahin yun? Thank you, ang babait ninyo. Hindi po. So sa mga kapatid, ilan sa atin magdadala dito at mag-i-invite ng pamilya next Sunday? O konti pumalakpa. Ilan dito magdadala ng kaibigan nyo mismo? Dito nyo re-regaluhan. O i-advance na natin. Lahat ng mga inaanak nyo, dito nyo papuntahin at re-regaluhan natin. Okay? So mga kapatid, it's about time. Nakakatuwang isipin, Christmas is about giving. It's about kindness. Ilan sa atin dito gusto nyo po ngayon, panalangin nyo po sa Lord, Lord, gusto ko pong maging mabait. And kindness is love in action. Giving or kindness Sunday tayo, next Sunday, don't miss the opportunity to help. Don't miss the opportunity to bless people. Lagay natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Marami kong kausap ngayon dito, silently,
privately, ang dami mo nang natutulungan. Thank you sa buhay mo, ha. Kasi every time na nagbibigay ka, aware ka kasi na lahat naman ito galing sa Diyos. Biniyaan ka ng Diyos ng puso na may kabaitan, kagandahang loob, para maraming tao, kahit sa maliit na kaparaanan, ay maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Meron dito ngayon, naghahanda ka ng mga ipamimigay, pero ang sarap din yung mga tutulungan natin, mailapit natin sila sa Diyos. Ang Christmas, napakadali niya ipag-invite sa totoo lang. Ang tao, ewan ko ba, may ibang lambot ang puso para sa Diyos. So my prayer to you is, ikaw yung maging link, ikaw yung maging koneksyon para ang tao, mas lalo nilang maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit kasama mo sa trabaho mo, kahit ka-eskwela mo, marami pong salamat. Bigyan mo po kami ng bunga, ng banal na Espiritu, ng kabaitan, ng kagandahang loob po, O Diyos. Ang Holy Spirit magmamanifest po sa amin. And we will give, and we will not expect anything in return sa mga taong tinulungan namin. Hindi nila utang na loob ito sa amin. Ginawa lang namin ang dapat namin gawin. At kung saan man sila naroong community, mararamdaman ang kabaitan ng iyong mga anak po, O Diyos. Saan man sila naruroon nakatira, O Diyos, mararamdaman ng kanilang kapitbahay yung kindness nila, O Diyos. Even sa mga outreaches, makikilala at magiging famous, Panginoon, yung outreach na yon sa kanilang kabaitan, kagandahan loob, pagtulong, Panginoon. Maaring hindi nila maunawaan yung mensahe namin ngayon, pero they will know Jesus as their Lord and Savior. Panginoon, gamitin niyo po kaming lahat upang makita ng mundo ang kabaitan ng aming Panginoong Jesus. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen at amen. Sabihin mo muna sa katabi mo, yung regalo ko, ha? Mabait ako. Oh, one last thing bago ako baba, tingin muna po kayo sa akin. Gagawin natin ito ng may kaayusan. Kaya hilingin ko lang po sa inyo this week, habang kinakampaign natin ito, especially sa mga network leaders, sabihin nyo po yung mga dadalhin nyo para alam din namin ilan yung ihahanda po namin. Hindi po kami manghuhula po. Basta magdala rin po kayo, pero at least mabigyan namin. Ito yung counterpart ng church natin po. Okay? So, itong linggo na to, maglista na kayo. Pagkatapos, make sure na makakasama po sila. Okay? Nagpahanda tayo next Sunday sa SM. Bahala kayo kung saan nyo gustong kumain at bayaran nyo. Once again, malakas sa palakpak sa Panginoon. God bless you! Merry Christmas! Kita-kita tayo next Sunday. Sige po, balik na natin po muna sa kanila. Okay? Upo na ho tayo.